Ang pangunahing tauhan ng kwentong ito ay isang psychic, na nagngangalang Saki. Pagsilang pa lang, alam na niya kung paano maglakad, ngunit naglalakad siya sa hangin. Hindi lang iyon, maaari din niyang gamitin ang teleportation para tulungan ang kanyang ina na mamili. Pagkatapos niyang mag-mature, mas makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan at ganap niyang magagamit ang kanyang kapangyarihan para magkaroon ng masayang buhay. Pero pakiramdam niya ay masyadong boring ang buhay dahil napakadali niyang gawin ang lahat. Kakarating lang niya sa bahay at nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa pintuan dahil nakalimutan niya ang kanyang mga susi. Kumaway lang siya ng daliri at bumukas ang pinto. Masayang-masaya ang pamilya ni Saki noon, ngunit sa mga araw na ito ay laging nag-aaway ang kanyang mga magulang, kahit na sa oras ng pagkain. Ang ina ay naglagay ng kanin sa sapatos ng ama. Tuwing nagagalit siya, hinahagis niya ang mesa sa mukha niya. Matapos gamitin ang kanyang isip sa pagbabasa ng superpower, nalaman ni Saki na mahal pa rin ng kanyang mga magulang ang isa't isa. Gumamit siya ng telepathy upang i-connecta ang mga iniisip ng dalawa, na tinutulungan ang damdamin ng kanyang mga magulang na bumalik sa dati nilang kalagayan noong sila ay nagmamahalan. Mula pagkabata, palaging kailangang itago ni Saki ang kanyang superpower para maiwasang masangkot sa gulo, at nahihirapan siya kapag laging nasa isip niya ang iniisip ng ibang tao. Gayunpaman, hindi niya mabasa ang nasa isip ni Nendo dahil wala namang iniisip ang kanyang isip sa loob ng silid-aralan. Mayroong isang mag-aaral na nagngangalang Kaido na palaging sinasabing siya ay isang superhero, ngunit sa katunayan siya ay isang tanabo na nagpapakita ng maling pag-uugali, lalo na sa pag-iisip na ang isang tao ay may mga espesyal na kapangyarihan na wala sa ibang tao. Sa tuwing pinagtatawanan si Kaido ng kanyang mga kaibigan, nagtatago siya sa inidoro at umiiyak mag-isa. Nagpa siya si Saki na tulungan ang kanyang kaibigan. Isang ahas ang biglang sumulpat sa klase. Kaya nakipag-away si Kaido sa ahas na iyon. Isang kidlat ang biglang tumama sa ahas sa harap mismo ng lahat. Si Saki pala ang nagkontrol sa ahas at nagpakawala ng kidlat. Inakala ni Kaido na siya mismo ang tumalo sa ahas, kaya lumala ang kanyang maling akala ng lakas. Sa klase ni Saki, may isang very confident na beauty queen na nagngangalang Kakomi. Laging nagniningning si Kakomi kaya maraming lalaki ang gustong manligaw sa kanya. Nang makita niya si Saki na naglalakad sa kalsada, tumakbo si Kakomi para kunin ang atensyon niya. Pero ayaw siyang pansinin ni Saki dahil alam niya ang iniisip ni Kakomi. Patuloy na sinusundan ni Kakomi si Saki na sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Kaya gumamit si Saki ng teleportation magic para makatakas mula kay Kakomi. Nang hindi niya makita si Saki ay nakaramdam ng konting kilig si Kakomi kaya naisip niyang in love siya kay Saki. Ang paksang pinakaayaw ni Saki ay ang gymnastics, dahil palagi niyang sinusubukang kontrolin ang kanyang lakas. Si Hero ang huwarang presidente ng klase at palagi siyang masigasig. Minsan iniisip ng mga tao na siya ay hyperactive, ngunit sa paanuman ng mga estudyante sa klase ay naging labis na mahilig sa kanya. Ngayon, ang mga mag-aaral ay hahatiin sa dalawang koponan upang maglaro ng dodgeball. Pinigilan ni Saki ang kanyang lakas at ibinato ang bola sa napakahinang puwersa. Pinuna siya ni Hero sa pagmamaliit sa laban na ito. Gayunpaman, ang mga miyembro ng pangkat ni Saki ay naalis kaagad. Siya na lang at si Hero ang naiwan sa field, kaya nagpa siya si Saki na maglaro ng seryoso kung hindi ay kamumuhian siya ng lahat. Naglagay lang si Saki ng kaunting lakas sa paghagis na ito, na nagtapon ng dalawang kalaban. Ginamit din ni Hero ang lahat ng lakas niya para itapon lahat ng kalaban niya sa field, pero sa totoo lang ay pinalakas siya ni Saki dahil ayaw niyang makatawag ng masyadong atensyon. Hindi pa rin nakatakas si Saki kay Kakomi, pero may isa pa siyang problema. Ang isang kaklase na nagngangalang Chiyo ay may crush kay Saki. Kahit sa klase, nagdo-drawing pa rin siya ng mga larawan ni Saki. Magpapanggap siya na babanggain ni Chiyo si Saki nang dumaan ito para kaibiganin ito, ngunit madaling nakailag si Saki. Nagkunwaring ibinaba ni Chiyo ang kanyang panyo sa harap ni Saki, ngunit mabilis na ibinalik ni Saki ang panyo sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Chiyo si Saki para makasama niya ito sa ilalim ng payong, ngunit sinuntok niya ang hangin at ginawang mawala ang madilim na ulap. Sobrang sama ng loob ni Chiyo dahil parang hindi siya nakatadhana na forseki. Sa pagkakataong iyon, biglang sumulpat ang isang gwapong lalaki at tinakpan siya ng payong. Na-inlove agad si Chiyo sa kanya at nakalimutan si Saki pagkatapos makipag-ayos sa isa't isa. Ang ama at ina ni Saki ay palagi na ngayon nakakabit sa isa't isa. Dahil madalas silang mag-away noon ay nasa magkahiwalay na silid, ngunit ngayon ay gusto nilang hilingin kay Saki na pagsamahin ang dalawang silid sa isa. Pinitik lang ni Saki ang kanyang mga daliri at sinira ang dingding sa pagitan ng dalawang silid, ngunit naisip ng ama na ito ay medyo labis, kaya sinabi niya kay Saki na ibalik ang dingding sa orihinal na estado nito.
Nakita ni Saki ang isang binata na gumagawa ng mga magic trick sa gitna ng kalye, ngunit nalaman niyang niloloko lang pala ng lalaking ito ang mga tao at hindi gumagamit ng mahika, kaya ipinakita niya ang kaunti sa kanyang kakayahan upang hayaan siyang magmulat ng kanyang mga mata. Gayunpaman, kinabukasan, nakita ni Saki ang binata na lumabas sa isang magic show sa telebisyon. Sa oras na ito ay gagawa siya ng magic. Pumasok siya sa loob ng isang box at hinayaang may tumusok sa kanyang espada sa loob. Nag-alala si Saki para sa buhay ng salamangkero, kaya nag-teleport siya sa kahon upang iligtas siya. Nakatakas siya sa labas sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Kaagad pagkatapos noon, ang dulo ng mga espada ay tinusok diretso sa bar aisles. Buti na lang si Saki ito, pero kung sino pa man, hindi na sila makakaligtas. Dumating na ang summer vacation. Inanyayahan ni Nendo si Saki na pumunta sa dalampasigan. Tuwang-tuwa ang ina ni Saki nang makitang may mga kaibigan din si Saki. Bago pa makatanggi si Saki ay agad niya itong pinilit na sumama kay Nendo, kasama nila si Kaido. Hindi sinasadyang nakilala nila si Hero, na nagtatrabaho bilang lifeguard sa dalampasigan. Hindi sanay si Saki sa maingay na kapaligiran sa dalampasigan, kaya sumisid siya sa dagat para matulog. Naglalaro ang grupo ni Nendo nang biglang may nakita silang batang babae na nalulunod. Lahat sila ay nagtaya ng kanilang buhay upang tumalon sa tubig upang iligtas ang batang babae. Ngunit si Kaido ay hindi marunong lumangoy, habang si Hero ay lumangoy pa lamang ng kaunti. Nang magkaroon siya ng cramp, kinailangan silang dalhin ni Nendo sa pampang mag-isa. Nang makita ni Saki na hindi sila kinaya ni Nendo, tinulungan niya si Nendo na maglakad sa tubig. Biglang nakita ni Saki at Kaido si Nendo na bumibili ng cake para sa isang tao. Akala nila nakahanap na siya ng manliligaw, pero binili pala niya ang cake para bisitahin ang burol ng yumaong ama. Nakita ni Saki na ang mukha ng ama ni Nendo ay kamukha niya. Nakatanggap si Saki ng sulat mula sa isang taong nakakaalam na si Saki ay isang psychic. Gagamitin na sana ni Saki ang kanyang superpower para hanapin ang nagpadala, nang hindi niya inaasahan na nakarating na pala sa kanyang pwesto ang binatang nagpadala ng sulat. Ang nagpadala ng liham ay isang binatang may kakayahang makakita ng mga multo, na pinangalanang Rita. Ang mga multo ang nagsabi sa kanya na may mga superpower si Seiki. Kaya mabilis siyang tumakbo dito para hilingin kay Seiki na tanggapin siya bilang kanyang alagad. Ngunit nang malaman ni Saki na gusto niyang matuto ng mga superpower para mag-espiya sa mga babae, agad niya itong itinaboy. Kinabukasan lumipat si Rita sa paaralan sa tabi mismo ng klase ni Seiki. Binantaan ni Saki si Rita na ilihim ang kanyang mga superpower kung ayaw niyang malag-out sa mundong ito. Si Rita ay nanghuhula para sa kanyang mga kaklase upang makita kung sino ang kanilang mga guardian souls. Ngunit ang lalaking ito ay nagbabantay lamang sa mga babae, para sa mga lalaki, wala siyang pakialam sa kanila. Nakita ni Rita ang kaluluwang tagapag-alaga ni Hero, isang sikat na manlalaro ng tennis. Si Kaido ay nasa ilalim ng ilusyon na ang kanyang kaluluwang tagapag-alaga ay dapat na isang demonyo. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging tuta ang kanyang kaluluwang tagapag-alaga. Kasing pangit ni Nendo, hindi na kailangan ng kaluluwang tagapag-alaga. Si Hero ay isang taong laging masigasig sa gawain ng buong klase. Hiniling niya kay Saki na tulungan siya sa paghahanda ng ilang kagamitan para sa nalalapit na school-wide sports festival, ngunit sa kalagitnaan ng trabaho ay naubusan siya ng kahoy, kaya kailangan niyang tumakbo para makabili pa. Habang nag-iisa, madaling natapos ni Saki ang paggawa ng isang bangkos ng kanyang mga power-sitting tools, ngunit nang matapos ito, napagtanto nilang may higit isang buwan pa bago ang sports festival. Matapos magkaroon ng bagong manliligaw si Chiyo, nakalimutan niya sandali si Saki. Ngunit kamakailan lamang ang kanyang relasyon sa kanyang kasintahan ay lumala, dahil ang kanyang kasintahan ay may napakakakaibang paraan ng pagkain at iba pang masamang ugali. Kaya muli niyang pinapansin si Saki. Ayaw ni Saki na abalahin siya ni Chiyo, kaya binalak niyang magkasundo silang dalawa. Ginamit niya ang kanyang superpower para tulungan ang binata na mabawi ang kanyang marka sa mga mata ni Chiyo. Gayunpaman, sa pagpasok sa isang restaurant, ipinakita ng binata ang kanyang masungit na paraan ng pagkain, kaya hindi na nakatiis si Chiyo at umalis na. Napakasungit niya kaya kahit si Saki ay hindi nakakatulong. Sa wakas, dumating na ang araw ng school sports festival. Dahil ayaw niyang makaakit ng labis na atensyon, kinailangan ni Saki na tumakbo ng mas mabagal kaysa sa iba. Si Kokomi ang kinatawan ng kanilang klase para sa three-legged race, ngunit ginamit niya ang kanyang kagandahan para akitin ang kanyang mananakbo, kaya tuwang-tuwa ito kaya binuhat siya nito hanggang sa finish line. Nakita ni Dendo na may dalawang kakaibang antena sa ulo si Saki kaya hinubad niya ito para tingnan, ngunit hindi niya inaasahan na himatayin kaagad si Saki. Samantala, ang space station ng NASA ay biglang nakadiscover ng kakaibang pinagmumulan ng enerhiya.
Inihayag nila na ang Earth ay malapit nang humarap sa isang matinding revolusyon. Matapos mailagay muli ng lahat ang antena sa ulo ni Saki, mabilis itong nagkamalay. Ito ay lumabas na ang antena ay isang control device na nagpapahintulot kay Saki na kontrolin ang kanyang superpower. Kung wala ang mga ito, mawawalan siya ng kontrol at mawawasak ang mundo. Sa panahon ng tug of war, aksidenteng naputol ni Saki ang normal na lubid. Magkakabit na sana siya ng 2 piraso ng lubid, ngunit hindi sinasadyang nahila niya ang kalabang koponan. Biglang natuwa si Hero, sinabi na kung matalo sila, ang buong koponan ay kailangang mag-ahit ng kanilang mga ulo. Ang kanilang huling kompetisyon ay ang relay race. Nung turn na ni Saki, tumakbo siya sa bilis ng kidlat dahil ayaw niyang maahit ang ulo. Pero malapit na sa finish line, hindi sinasadyang natapilok siya at naging dahilan ng pagkatalo ng kanilang klase. Kinabukasan, kinailangan ni Saki at ng lahat ng mga lalaki na mag-ahit ng kanilang mga ulo gaya ng ipinangako. Lahat ng tao sa paaralan ay nag-uusap tungkol sa isang sikat na manghuhula na lumitaw kamakailan. Iniisip ni Kaido na katangahan para sa mga tao na maniwala sa gayong mga pamahiin. Ngunit pagkatapos ng paaralan, nagsuot siya ng mask upang pumunta sa isang manghuhula. Invisible ang ginamit ni Saki para sundan siya. Pagkakita pa lang niya kay Kaido, nakilala agad siya ng manghuhula bilang isang tsunabo. Niloko niya siya para bilhan siya ng pangpaswerteng kwintas sa halagang 30,000 yen. Pero kahit papaano ay naniwala pa rin ang tangang ito at binibili ang kwintas na iyon. Di nagtagal, kinailangan ni Saki na gamitin ang kanyang mga superpower para mabayaran niya si Kaido. Nang malapit na siyang umuwi, nakasalubong ni Saki si Nendo. Aksidenteng nadaanan din sila ni Kokomi. Nahaharap sa kagandahan ni Kokomi, sina Nendo at Kaido ay nabagong anyo sa iba't ibang tao. Iniisip ni Kokomi na kahit sino ay gagawin din ito sa harap ng isang kagandahang tulad niya. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng matinding inis dahil palaging cool si Saki at hindi siya pinapansin. Inanyayahan ni Nendo ang lahat na pumunta sa isang ramen shop na inirerekomenda ng kaibigan ng kanyang kaibigan. Nagmistulang abandonadong bahay ang ramen shop na iyon kaya medyo nabahala si Kokomi. Pero tinanggap pa rin niyang kumain dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na mayabang siya. Nataranta si Kokomi nang makitang dumi-dumi ang suot ng may-ari ng restaurant. Ang ramen na inihain niya ay parang pagkaing hayop. Kakaiba ang kumain ng mga bagay na iyon nang hindi nagsusuka. Kabilang sa kanyang mga kahangahangang kakayahan, nakikita rin ni Saki ang hinaharap, at ginamit niya ang kakayahang iyon upang iligtas ang Earth ng ilang beses noon pa. Kaninang umaga, nakakita si Saki ng pagsabog sa isang gasolinahan malapit sa kanyang bahay. Ang dahilan ay dahil natapilok ang isang batang babae sa bato, na naging sanhi ng pagkatama nito sa isang driver ng truck. Matapos mawalan ng malay, aksidenteng natapakan ng driver ang accelerator dahilan para bumangga ang truck sa isang gasolinahan. Inihula ni Saki ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kasama ang kanyang mga kapangyarihang propeta. Kailangan lang niyang alisin ang bato sa landas ng dalaga para maiwasan ang aksidente. Pauwi na si Saki mula sa paaralan nang biglang may nakita siyang pusa na natrap sa dingding. Gumagamit siya ng telepatikong kakayahan para kausapin ito. Gayunpaman, ang pusang ito ay masyadong mayabang dahil iniisip nito na ang mga pusa ang nangingibabaw na hayop sa mundo dahil palagi silang inaalagaan ng mga tao tulad ng mga hari. Para hindi na ito mapagmataas, pinalimos ito ni Saki para matulungan siya. Hindi nagtagal ay kinailangan ng pusa na humina ang boses para magmakaawa kay Saki. Isang kamay lang ang kailangan ni Saki para magbuhat ng bahay para mailigtas ang pusa. Bawat taon sa araw ng Pasko, karaniwang nananatili si Saki sa bahay upang magpahinga at mapag-isa. Ngunit sa taong ito, biglang dumating si Nendo para magpasko kasama ang kanyang pamilya sa hapunan ng gabing iyon. Sinabi ni Nendo sa mga magulang ni Saki na ang kanyang ama ay namatay noong siya ay napakabata. Kaya't ang ama ni Saki ay nagpanggap na si Santa Claus, upang bigyan siya ng mga regalo upang aliwin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi namalaya ni Nendo na siya pala ang ama ni Saki. Ang pamilya Saki ay sama-samang pumunta sa templo malapit sa kanilang bahay upang manalangin para sa swerte sa bagong taon. Hindi sinasadyang nakilala ni Saki ang kanyang mga kaibigan na pupunta rin dito para magdasal ng swerte. Labis na naantig ang mga magulang ni Saki nang malaman na napakaraming kaibigan ni Saki. Nang makita niya si Miss Kokomi, inakala ng ama ni Saki na nobya ng anak niya ito. Masayang inanyayahan ng ama ang lahat ng mga kaibigan ni Saki sa bahay upang kumain ng mainit na kaldero, na labis na ikinadismaya ni Saki dahil gusto lang niya ng isang tahimik na bisperas ng bagong taon. Valentine's Day ngayon, kaya binigyan ng mga babae ng chocolates ang mga lalaki. Si Hero ay nakatanggap ng maraming tsokolate dahil madalas niyang tinutulungan ang mga babae,
ngunit ang lalaking ito ay ginagamit lamang ng mga babae para gumawa ng mga katangahan. Nagulat si Kaido nang makakita ng regalo. Iniisip niyang isa itong present mula kay Kakomi, kaya tumakbo siya sa isang desyerto na lugar para buksan ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay regalo ito ni Nendo para asarin siya. Gayunpaman, isang batang babae na biglang sumulpot at nagbigay kay Kaido ng regalo, kaya nalungkot si Nendo. Nagdala rin si Kakomi ng isang pakete ng regalo sa pinuno para ibigay kay Saki. Ngunit natakot si Kakomi na si Saki ay mabugbog ng ibang mga lalaki, kaya nagpasya siyang huwag na itong ibigay. Nang ihagis niya sa bintana ang regalo, naghihintay na si Saki sa ibaba para kunin ito. Sa panahon ng bakasyon, kinailangan ni Saki na magtago sa bahay upang maiwasang yayain ni Nendo na lumabas, ngunit ang ama ni Nendo ay pumunta sa bahay ni Saki upang multuhin siya. Patuloy na sinusundan ng ama ni Nendo si Saki kahit na nag-teleport siya palayo. Galit na gumamit si Saki ng isang globo ng enerhiya upang dalisayin siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya nasaktan matapos matanggap ang suntok. Walang nagawa si Saki kundi ang pumunta kay Rita para humingi ng tulong. Ang sabi ni Rita, multo lang ang makakahawak ng multo, kaya umalis si Saki sa kanyang katawan at sinuntok ang ama ni Nendo. Habang nanonood ng sine, aksidenteng nakita ni Saki si Kakomi. Hindi siya nag-iisa, ngunit kasama ang kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay isang sikat na artista na lumabas sa pelikulang pinapanood ni Saki. Mahal na mahal ng kapatid ni Kakomi ang kapatid niya. Pumunta siya sa bahay ni Saki para makipagkita sa kanya dahil sa tingin niya ay sinusubukang ligawan ni Saki si Kakomi. Sinabi niya na ang basurang tulad ni Saki ay hindi dapat umasa sa kanyang kapatid na babae. Gusto pa niyang pakasalan si Kakomi pagkatapos nito ng kolehiyo. Natagpuan ni Saki na ang taong ito ay masyadong nakakainis, kaya ipinaalam niya kay Kakomi na iuwi siya. Saglit siyang tumakbo sa lugar, talagang kinasusuklaman niya ang kanyang kapatid, dahilan para magdusa ito ng hindi makapagsalita. Ngayon, ang klase ni Saki ay may panghuling pagsusulit, at ganap na makakakuha ng magandang marka si Saki sa pamamagitan ng pagkopya ng mga card o pagbabasa ng isipan ng ibang tao. Pero dahil ayaw niyang masyadong mag-stand out, sinadya niyang mali ang spelling ng ilan sa mga sagot. Nagtaka si Saki kung paano makakapagbigay ng ganoong tumpak na sagot ang isang tanga na tulad ni Nendo. Nalaman ni Saki na tinutulungan siya ng ama ni Nendo. Nagulat ang lahat ng medyo mataas ang marka ni Nendo sa klase. Bagamat may sapat pa ring marka si Saki para makapasa sa kurso. Nang maisip niyang mas mataas ang grade sa kanya ni Nendo, medyo naiinis pa rin si Saki. Aksidenteng nakasalubong ni Saki ang isang salamangkero na nakaupo sa bangkita. Nalaman ni Saki na nabanggalang ng motorsiklo ang kanyang co-star kaya nakiusap siya kay Saki na mag-perform siya. Umalis din daw ang kanyang manliligaw dahil paulit-ulit itong nabigo sa kanyang career. Kaya nagkaroon ng kaunting puso si Saki at tinanggap na tulungan siya. Gayunpaman, nagulat si Saki nang malaman na ang kanyang kasintahan ay ina ni Nendo. Ang gwapo niya pero kakaiba ang lasa ng lalaking ito. Pumunta si Saki sa isang cafe shop malapit sa school para kumain ng malamig na pagkain. Nakita niya ang kanyang kaklase na si Chisato, na nagtatrabaho ng part-time dito. Medyo nagpanik si Chisato nang mahuli siya ni Saki dahil hindi pinapayagan ng rules ng school na makapag-part-time ang mga estudyante. Ngunit ang kanyang tahanan ay masyadong mahirap, kaya kailangan niyang magtrabaho upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Dahil hindi pa nakakain ng malamig na pagkain si Chisato, napaawang ang bibig niya nang tumingin siya sa ice cream ni Saki. Sa sitwasyong ito, hindi napigilan ni Saki na ialok sa kanya ang kanyang ice cream. Kalalabas lang ni Saki sa shop, ang homeroom teacher biglang pumasok sa loob. Laking gulat ni Chisato nang makita siya rito, ngunit hindi siya pinagalitan ng guro bagkos ay pinuri rin siya sa pagiging masipag. Magpipiknik ang klase ni Saki sa isang isla. Nais ng lahat ng lalaki sa klase na makasama sa parehong grupo ni Kakomi, ngunit hiniling ni Kakomi at Chiyo na maging kapareho ng grupo ni Saki. Kinabukasan, labis na nasasabik ang lahat sa biyahe pagdating nila sa airport, ngunit nakansila ang biyaheng iyon dahil sa biglaang bagyo. Kaya't mabilis na pinanghinaan ng loob ang mga tao dahil isang beses lang tuwing 3 taon ang picnic ng paaralan. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Saki na mag-teleport sa bagyo at mawala ito. Kaya naman inayos muli ang field trip. Pagsakay pa lang niya sa eroplano, nagsimulang ma-airsick si Kaido, at sumasakit ang tiyan ng kaklase kaya kailangang mag-emergency landing ang eroplano para mailigtas siya. Pero palihim siyang pinagaling ni Saki dahil ayaw niyang maantala ang biyahe. Biglang nahulaan ni Saki na ang eroplanong ito ay babagsak sa dagat. Kaagad pagkatapos, malakas na yumanig ang buong eroplano, ngunit ang pangunahing problema ay hindi alam ng dalawang matandang piloto kung paano lumipad,
kaya kinailangan ni Saki na lumipad palabas para dalhin ang eroplano diretso sa lugar ng picnic. Pagdating, naghiwalay ang grupo para bumisita sa isla. Nagpunta si Saki at dalawang kaibigan sa isang tindahan ng hayop upang makita ang mga hayop, ngunit ang isla ay may patakaran sa proteksyon ng hayop, kaya't sa telebisyon lamang nila ito mapapanood. Noong gabing iyon, nagtago si Saki sa lahat para mag-relax dahil medyo nagamit na niya sa umaga, nang hindi sinasadyang makita siya ni Kokomi na natutulog, na labis niyang ikinalito. Pero bigla siyang na-curious sa antena ni Saki, kaya inalis niya ito para makita. Ginising ni Rita si Saki at sinabi sa kanya na may nangyaring kakilakilabot. Ang buong hotel at lahat ng mga estudyante at ito ay nawala. Dahil pala sa pagkawala ng antena, aksidenteng napalitan ni Saki ang hotel para sa barkong pirata. Kasalukuyang nasa beach ang hotel at ang mga estudyante. Di nagtagal, pinalitan ni Saki ang hotel at barkong pirata pabalik sa kanilang orihinal na lokasyon, ngunit hindi niya makita kahit saan si Kokomi. Gamit ang kanyang celestial eye, natagpuan ni Saki si Kokomi sa isang kagubatan, nag-teleport siya upang iligtas siya bago siya inatake ng isang oso. Ipapaliwanag na sana ni Saki kay Kokomi ang lahat, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naisip niyang panaginip lang ito, kaya hindi na siya nagdalawang isip na maglandi kay Saki. Dahil sa ayaw niyang magkaroon ng gulo, pina-teleport ni Saki si Kokomi pabalik sa hotel at ginamit niya ang hypnosis para makatulog ito. Kinabukasan, nag-organisa ang paaralan para sa mga mag-aaral na mag-swimming. Nakita ng mga lalaki si Kokomi na naka-swimsuit, na sobrang nasasabik sa kanila, ngunit pinananatili pa rin ni Saki ang malamig na mukha, na labis na ikinainis niya. May dalawang gangster na nanligaw kay Kokomi at niyaya itong lumabas sa kanila. Dumating si Chiyo para itaboy sila, pero inakala nila na nagseselos lang si Chiyo dahil walang nagyaya sa kanya. Biglang sumulpat si Kaido at sinuntok sila sa mukha para protektahan si Chiyo, pero walang sakit na nararamdaman ang dalawang gangster. Dahil mahina ang suntok ni Kaido, ginamit ni Saki ang kanyang superpowers para makaramdam sila ng sakit. Matapos iligtas ni Kaido, nahulog ang loob ni Chiyo sa kanya. Sa huling araw ng picnic, lahat ay namasyal sa shopping district. Pumunta si Saki dito dahil gusto niyang subukan ang isang ice cream shop na nagbebenta lang ng 5 cups ng ice cream sa isang araw, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para humiwalay sa grupo. Pinilit niyang iwasan ang lahat ng gulo sa kalsada dahil sa takot na maubos ang 5 ice cream cup, ngunit hindi sinasadyang nabangga niya ang isang kaklase na madalas sumakit ang tiyan. Nag-teleport si Saki sa teacher para alagaan siya. Nakatakas na mula sa batang may sakit sa tiyan, si Saki ay patuloy na hinahabol ng kapatid ni Kokomi, kaya kinailangan ni Saki na gumamit ng hypnosis upang makalimutan niya ito. Pagdating pa lang niya sa ice cream shop ay nakita ni Saki na nandoon na ang grupo niya. Nilagyan ng mortar ng 5 ang lahat ng 5 espesyal na tasa ng ice cream na gustong kainin ni Saki, ngunit nagboluntaryo ang lahat na magbahagi ng kaunti para kay Saki. Ang bagong estudyante na nagngangalang Aaron ay kakalipat lang sa klase ni Seikei. Mukha siyang scholar sa labas, pero sa totoo lang, delinquent na siya simula pa ng kindergarten. Napagpasyahan ni Aaron na siya ay maging isang modelong mag-aaral pagkatapos lumipat ng mga paaralan, kaya't kailangan niyang umiwas sa pananakit ng ibang mga mag-aaral. Pagkakita pa lang niya sa delinkwenteng mukha ni Nendo ay gusto na niya itong suntukin. Pero pagkaraan ng ilang sandali ay nalaman ni Aaron na tanga lang talaga siya. Nakita ni Aaron ang isang delinkwenteng nambubuli sa kanyang kaklase. Nang sinusubukan ni Aaron na mapawi ang panggigipit, nagmamadali siyang turuan ng leksyon ang delinkwent. Kakabalik lang ni Aaron sa klase ay nilapitan siya ni Kaido, pero laro at anime lang ang pinag-uusapan ni Kaido, kaya walang naintindihan si Aaron. Lumapit din si Kokomi para kausapin si Aaron, na ikinamulan niya, pero ang pakay niya ay makuha ang atensyon ng bata. Maya-maya, nakita ni Aaron ang lahat ng nasa klase na nakapalibot kay Saki, kaya naisip niya na si Saki ang pinakamalakas sa paaralang ito. Kinokonsulta ni Hero ang mga ideya ng lahat para sa gagawin ng klase sa pagdiriwang ng paaralan. Iminungkahi ng klase na ipakita ang kakaibang hugis na mga bato na natagpuan nila sa bakuran ng paaralan, ngunit tinutulan ni Hero ang hangal na panukalang iyon. Nakaisip si Chisato na magbukas ng isang barbecue stall dahil gusto niya itong kainin. Nagmungkahi sina Eren at Kaido na magbukas ng haunted house. Masiglang nag-uusap ang lahat nang may biglang lumipad sa classroom. Wala pala nakitang resulta si Saki, kaya kinaladkad niya ang meteorite pababa dito at mabilis nilang napagpasyahan na ipakita ang meteorite na ito. Sa araw ng pagdiriwang, si Saki at dalawang kaibigan ay naglibot sa paligid ng paaralan. Napagpasyahan nilang subukang pumasok sa isang haunted house na itinayo ng ibang klase, ngunit nang makita ng multo ang mukha ni Nendo, agad silang nahimatay sa takot.
Ang mga magulang ni Saki kasama ang ina ni Nendo, ay pumunta din sa paaralan upang makilahok sa pagdiriwang. Pumunta si Saki sa banyo para maghugas ng mukha, ngunit sumunod din si Nendo at kinuha ang kanyang salamin para subukan ito para sumaya. Pagkatapos noon, biglang naging bato ang buong katawan ni Nendo. Inihayag ni Saki na ang sinumang tumitingin sa kanyang mga mata ay masisindak. Kaya naman laging nagsusuot ng salamin si Saki para itago ang kakayahang iyon. Walang paraan si Saki para ibalik sa normal si Nendo, ngunit ang kakayahang ito ay mawawalan ng bisa pagkalipas ng isang araw. Nang malaman ito ng ama ni Saki, pumunta siya sa banyo para bigyan si Saki ng isa pang pares ng salamin. Dahil sa pagiging malamayan niya, hindi niya sinasadyang nabasag si Nendo, ngunit sa kabutihang palad ay madaling naibalik ni Saki ang kanyang katawan. Ibinalik ni Saki si Nendo sa silid-aralan at ginamit siya bilang isang estatwa para sa eksibisyon. Nang makita kung gaano kabuhay ang rebulto ni Nendo, iginawad ng guro sa klase ni Saki ang pinakamahusay sa pagdiriwang na ito, hiniling ni Kakomi si Saki na makipag-date sa kanya sa katapusan ng linggo. Kahit ayaw sumama ni Saki ay pumayag naman siya. Dahil alam niyang mahilig si Saki sa matamis, niyaya siya ni Kakomi na kumain ng cake. Kahit na gusto na niyang umalis, kailangan niyang hintayin si Kakomi na makipagkamay sa bawat isa sa kanila. Nagpatuloy sila sa pagpili ng ibang lugar para makipag-date. Sinadya ni Saki na ipanalo siya sa lahat ng laro para magalit siya dahil ayaw nitong ipagpatuloy niya ang panliligaw sa kanya. Dumating sila sa istasyon ng tren upang maghanda sa pag-uwi, kung saan aksidenteng nakilala ni Saki ang kapatid ni Kakomi. Nang makita niyang naglalakad si Saki kasama si Kakomi, nabaliw siya. Kinaladkad ni Saki si Kakomi papasok sa isang kwarto at gumamit ng invisible magic para magtago, dahilan para mas lalo pang mahulog ang loob ni Kakomi sa kanya. Ngayong Pasko, ang ama ni Saki ay patuloy na nagpapanggap bilang Santa para maghatid ng mga regalo, ngunit bigla itong sumakit ang likod, kaya si Saki ang pumunta. Nais ni Saki na sorpresahin ang mga bata, kaya pumasok siya sa bahay sa pamamagitan ng Sim Enea, ngunit nang makita ng mga bata ang kanyang itsura, hindi sila nang ahas na tanggapin ang mga regalo. Nagpadala si Kakomi ng greeting card ng bagong taon kay Saki, ngunit hindi pa rin nakakatanggap ng tugon mula sa kanya. Nang makita siyang nalilito, hindi alam ni Saki kung magpapadala ba siya ng tugon o hindi. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, hindi sinasadyang nakita ni Kaido si Aaron. Nakita niya si Aaron na hinaharangan ng grupo ng mga tulisan para humingi ng pera, ngunit laking gulat niya nang makitang natalo ni Aaron ang mga tulisang iyon. Naghinala si Kaido na si Aaron ay isang tunay na gangster. Sa mga mata ni Kaido ngayon, nakakatakot ang itsura ni Aaron, pati yung baseball stance niya parang gangster. Sa kanilang pag-uwi mula sa paaralan, sina Kaido at Saki ay hinarang ng isang grupo ng mga tulisan. Nang makitang nanginginig si Saki, inalis ni Kaido ang selyo upang direktang harapin sila. Gayunpaman, ang cool na eksena kanina ay imahinasyon lamang ni Kaido, kaya pagkabalik sa realidad, masunurin niyang iniabot sa kanila ang kanyang wallet. Biglang sumulpat si Aaron at binugbog ang mga tulisan para iligtas si Kaido. Matapos iligtas ni Aaron, hindi na natakot si Kaido sa kanya. Nagulat ang lahat nang makitang nag-part-time si Nendo sa grocery store, pero mas ginulo niya ang sarili niya, kaya kinailangan ng amo na magmakaawa sa kanya na lumabas ng tindahan. Nang malaman ng lahat na kumikita si Nendo para pambili ng regalo sa kaarawan ng kanyang ina, labis silang naantig. Nagpasya si Saki at ang dalawang kaibigan, at excited na tulungan siya. Nag-apply sina Kaido, Aaron, at Nendo ng trabaho sa isang tindahan ng pagkain. Ginamit ni Saki ang kanyang superpower para gawing gwapong lalaki si Nendo, pero sa pagbabago lang ng itsura niya, tanga pa rin siya. May endurance test ang klase ni Saki ngayon. Sinubukan ni Saki ang kanyang makakaya na bumagal kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit mabilis silang napagod at hindi na nakapagpatuloy sa pagtakbo. Kailangang bigyan sila ni Saki ng kaunting kapangyarihan. Sinusubukan pa rin ni Hero na makipagkompetensya kay Nendo sa puntong ito, ngunit si Nendo ay tumatakbo lamang patalikod upang sabayan si Hero, kaya't kailangan siyang gambolain ni Hero upang mapanalunan ang unang gantimpala. Bumalik ang pamilya ni Saki sa kanilang bayan upang bisitahin ang kanilang mga lolo't lola. Parehong hindi alam ng lolo't lola na si Saki ay nagtataglay ng mga superpower. Umakto ang lolo ni Saki na parang walang pakialam, pero habang nag-uusap sila, tumakbo siya sa katabing kwarto para mag-eavesdrop. Alam ni Saki na nagpapanggap lamang na parang mahigpit si lolo. Maging ang pagkatao ng kanyang lolo ay medyo parang bata. Gusto niyang palaging magmukhang napakahigpit na tao. Kaya bagamat mahal niya si Saki, hindi niya ito pinapakita. Kinabukasan, pumunta ang lahat sa isang parke malapit sa bahay ng mga lolo't lola upang magsaya, ngunit ang parke na ito ay luma na kaya nalaglag ang mga tornilyo sa Ferris wheel.
Si Saki at ang kanyang ama ay magkasabay na sumakay sa isang roller coaster, ngunit ang coaster ay papalayo nang biglang natanggal ang helmet ng ama. Buti na lang at hinawakan siya ng mahigpit ni Saki para hindi siya mahulog sa roller coaster. Bagamat medyo yumanig ang Ferris wheel, ang lolo gusto pa sana nilang umakyat doon at umupo kasama si Saki, ngunit nang makaupo na sila ay hindi na nila alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Biglang nahulog ang kahon mula sa bakal na haligi, na nagpagulat kay lolo, ngunit sinubukan pa rin niyang protektahan si Saki. Mabilis na ginamit ni Saki ang kanyang kakayahan upang ikabit ang kahon sa haliging bakal. Sa wakas, ang oras na ginugol sa mga lolo't lola ay tapos na. Dinala ni lolo ang pamilya sa istasyon ng tren upang bumalik sa lungsod, ngunit ang kanilang sasakyan ay biglang naubusan ng gasolina, kaya hindi na sila makaalis. Palihim pala na inubos ng lolo ang lahat ng gas sa sasakyan para patuloy siyang makalaro kay Saki. Gayunpaman, nakita na iyon ni Saki, kaya naghanda siya ng tangke ng gas sa bowl. Kaunti pa lang ang kanilang narating nang harangin ng landslide ang kalsada. Ayaw nang itago ni Saki ang kanyang mga superpower sa kanyang lolo't lola. Inalis niya ang lahat ng mga bato sa kalsada. Laking gulat nila, hindi napigilan ng mga lolo't lola nang malaman nilang isang psychic ang apo nila. Ngunit ang ikinababahala ni lolo ay ang kanyang tunay na pagkatao ay natuklasan na ni Saki sa una pa lang. Si Rita ay sikat na sikat sa mga babae sa paaralan ngayon. Tinanong niya ang ilang mga multo na sikat noong sila ay nabubuhay pa na magpahanga sa mga babae. Nag-alala si Saki na baka may magawang masama si Rita sa mga babae, kaya nag-disguise siya bilang isang babae para tiktikan siya. Ngunit biglang hindi na nakontrol ni Rita ang kanyang katawan. Nagsimula siyang magsalita ng ligaw, na ikinatakot ng mga babae. Ibinunyag ni Saki na pinahintulutan ni Rita ang mga multo na makapasok sa kanyang katawan ng sobra nitong mga nakaraang araw. Kaya pinalayas ni Saki ang mga multo sa katawan ni Rita. Nitong araw, nag-disguise si Rita para sumali sa girls club, pero malinaw na hindi nila matatanggap ang isang pervert na tulad niya. Kaya hiniling niya kay Saki na bumuo ng bagong club kasama niya. Si Rita ay nagtatag ng isang espiritual na club na dalubhasa sa pag-aaral tungkol sa mga kwentong multo. Pagpasok ni Rita sa club room, nataranta siya nang makakita ng multo, pero isa lang itong ordinaryong estudyante na pumunta dito para mag-apply para sumali sa club. Maya-maya, humiling na rin si Kaido na sumali sa kanilang club, at si Chiyo ay humiling din na sumali dahil gusto niyang makasama si Kaido. Gayunpaman, interesado lang si Rita na bumuo ng harem, kaya ayaw niyang tanggapin si Kaido sa club. Dahil hindi tinanggap si Kaido, ayaw din sumali ni Chiyo, kaya napilitan si Rita na tanggapin silang lahat sa club. Naglalakad si Saki sa kalye nang tumama ang isang baseball sa kanyang antena. Dahil nasira ang antena, hindi niya nakontrol ang sariling kapangyarihan. Sinadya niyang gamitin ang kanyang kakayahang bumalik sa nakaraan para ayusin ang antena, ngunit bumalik ito bago ma-assemble. Nataranta siya ng aksidente niyang nabasag ang pader sa bahay ni Nendo. Ang mga mata ng kasalukuyang kapakanan ay nakikita mismo sa katawan ng isa. Nang malaman ito ng mga magulang ni Saki, dinala nila siya sa London para makipagkita sa kanyang kapatid. Hiniling nila sa kanya na ayusin ang antena ni Saki. Ang kapatid ni Saki ay isang scientific genius, kaya madaling naayos ito ni Kyusok. Ipinagmamalaki ni Kyusok ang sarili sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagiging isang henyo mula pagkabata, ngunit ang kanyang magagawa ay wala kong ikukumpara kay Saki. Habang si Kyusok ay marunong sumakay ng bisikleta, si Saki naman ay nakamotorsiklo, kaya madalas niyang hamonin si Saki sa isang tunggalian sa kabila ng matinding pagkatalo. Sinabi ni Kyusok kay Saki na dinala niya ang kanyang dalawang kaibigan, sina Nendo at Kaido sa London. Hinamon niya si Saki sa isang laro ng taguan sa lungsod na ito. Tinanggap ni Saki ang kanyang hamon at kinaladkad ang kanyang dalawang kaibigan para magtago. Bagamat may mga superpower si Saki, kahit saan siya magtago, makikita pa rin siya ni Kyusok. Nakatakas lang ang grupo ni Saki sa isang shopping mall nang ipahayag ni Kyusok na sila ay mga kidnapper ng bata, kaya hinabol sila ng lahat ng tao sa mall sa isang banyo. Sinundan ni Kyusok ang kinaroroonan ni Saki, ngunit nabigo pa ring makuha ang grupo ni Saki. Na-hypnotic pala ni Saki ang mga tao sa mall para kontrolin sila. Kasabay nito, tumakbo siya at ang dalawa niyang kaibigan sa isa pang palapag, ngunit nakatayo pa rin siya sa eksaktong posisyon na ipinapakita sa navigation device ni Kyusok. Tapos na ang oras para maglaro, magtago at maghanap, kaya tinanggap ni Kyusok ang pagkatalo, ngunit nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Matapos matalo kay Saki, sinimulan ni Saki ang kanyang bakasyon sa tag-araw sa pamamagitan ng pagsama sa mga miyembro ng spiritual club upang pumunta sa bahay ni Rita. Ang kanyang tahanan ay isang madilim na templo na mataas sa kabundukan. Sa gabi, inanyayahan ng grupo ang isa't isa na maglaro ng lakas ng loob.
Dadaanan nila ang landas sa kagubatan na ito ng magkapares. Pagkatapos ng draw, sasama si Rita kay Chiyo. Aksidenteng natapilok si Chiyo at nasalo ni Rita. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, bigla silang na-develop ng feelings sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Saki na ganoon kadaling mapapalitan ni Chiyo ang mga manliligaw, ngunit nang salakayin sila ng baboy ramo, hindi pinansin ni Rita si Chiyo at tumakbong mag-isa. Ipinagpatuloy ni Saki ang kanyang bakasyon sa Harrow's Tennis Club. Si Saki ay kinaladkad sa isang laban ng tennis sa pagitan ni Dendo at Hero bago sumali sa club. Sinadya ni Saki na itama ang bola upang matalo, ngunit hindi sinasadyang natamaan ito ng napakalakas na lumipad ito palayo. Kalalabas pa lamang ng kampo ng pagsasanay, nakita ni Saki si Chisato, na lasing sa mga makamandag na kabute. Kinailangan niyang kumain ng mga makamandag na kabute para mabuhay dahil walang kanin sa kanyang bahay, ngunit kahit papaano ay interesado rin si Nendo sa kabute na iyon. Inimbitahan ni Chisato si Saki at Dendo, dahil sa isang science institute na maging mga drug tester, ang mga mag-aaral ng PhD ay nagbigay sa lahat ng gamot na hindi alam ang pinagmulan. Matapos inumin ang gamot na iyon, wala nang problema si Saki. Ngunit ang mga katawan ni Nendo at Chisato ay patuloy na nagbabago. Inakusahan ni Saki ang mga PhD students na nagbibigay ng lason sa kanyang mga kaibigan, ngunit nabago pala ang kanilang katawan dahil nakakain sila ng mga lason na kabute noon. Sa huling araw ng bakasyon sa tag-araw, kinaladkad ni Kokomi si Saki upang makipag-date sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na magdadala si Saki ng isang bata mula sa kanyang kapitbahay. Dahil dito, hindi na romantic ang date nila. Hiniling ni Kokomi sa lahat na sabay na pumunta sa isang restaurant, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto ng bata na puntahan si Superman. Nang makitang maganda si Kokomi, inimbitahan siya ng mga organizer na gumanap bilang babaeng lead role. Ang halimaw at si Superman ay mahigpit na naglaban para kay Kokomi nang walang pakialam sa script. Kaya si Saki ang gumanap na Superman para talunin silang dalawa, na lalo pang nine-love sa kanya si Kokomi. Sa simula ng bagong school year sa paaralan ni Saki, isang mayamang binata na nagngangalang Midoriya Pierce. Sa mata ni Midoriya, walang iba kundi basura ang mga estudyante sa paaralang ito. Pero pumasok lang siya sa paaralan na ito dahil gusto niyang ligawan si Kokomi. Nung lunchtime, dumating si Midoriya para i-provoke ang grupo ni Saki dahil sila ang pinakamalapit kay Kokomi. Nagalit si Aaron at nakipag-away sa kanyang bodyguard. Medyo nalilito si Kokomi dahil hindi naman madaling magpakasal sa kasing yaman ni Midoriya. Ngunit sa ngayon ay in love si Kokomi kay Saki, kaya tinanggihan niya ang proposal ng kasal ni Midoriya. Galit na galit iyon sa kanya. Kakauwi lang ni Saki nang biglang mabalitaan niyang inilipat ang kanyang ama sa North Pole para sa trabaho. Kinabukasan sa paaralan, ipinaalam din kay Kaido na ang kanyang buong pamilya ay lilipat na sa North Pole, kaya mabilis nilang napagtanto na ginamit ni Midoriya ang pera upang pilitin silang lumayo kay Kokomi. Noong gabing iyon, nag-teleport si Saki sa bahay ni Midoriya na nakadamit bilang isang superhero. Matapos takutin, natarante si Midoriya at ipinadala ang lahat ng pera sa bahay kay Saki, ngunit hindi ito pinansin ni Saki at tinuruan siya ng leksyon. Ipinagpatuloy ni Midoriya ang pagbabalak na gumamit ng pera upang suhulan ang mga kaibigan ni Saki, ngunit ang hangal na si Dendo lamang ang sumunod sa kanya. Sa pag-aakalang madaling suhulan si Dendo, inilabas siya ni Midoriya upang kumain sa isang magarbong restaurant. Ngunit sa hindi inaasahan, walang pakialam si Dendo sa pera ni Midoriya. Kahit nabigyan siya ni Midoriya ng malita na puno ng pera, hindi siya magiging alipors ni Midoriya. Habang nag-uusap sa tulay kasama si Midoriya, biglang nakita ni Dendo ang isang batang nalulunod. Pagkatapos manood, nailigtas ni Dendo ang bata, at napagtanto ni Midoriya na hindi lahat ay mabibili ng pera. Ngayon, ang lahat ay biglang umiiwas kay Saki, at kumikilos ng kakaiba. Palihim pala silang nagbi-birthday party para kay Saki. Ang bawat miyembro ng grupo ay naghanda ng isang espesyal na regalo sa kaarawan para kay Saki. Ibinibigay ni Hero kay Saki ang isang kahoy na estatwa na siya mismo ang inukit. Si Chiyo at Kokomi ay gumawa ng cake sa hugis ng mukha ni Saki. Nag-record sina Aaron at Chisato ng ilang kakilala na nagsasabi ng maligayang kaarawan sa kanya. Sumulat si Kaido ng isang emosyonal na liham sa kanya na nagpaparamdam sa sinumang maantig. Nang matapos ang paghahanda, nagtipon ang lahat sa bahay ni Saki para sorpresahin siya. Ngunit ang nagbukas ng pinto para sa kanila ay ang ama ni Saki. Ginamit ni Saki ang hypnosis para isipin ng mga tao na siya. Ayaw sumali ni Saki sa party, pero ayaw niyang masaktan ang mga kaibigan, kaya pinilit niyang magpanggap na siya ang ama. Gayunpaman, lumabas ang ama at pinayuhan si Saki na sumama sa party kasama ang kanyang mga kaibigan dahil ginawa nila ang party na ito para lang sa kanya.
Kaya si Saki mismo ang sumama sa party kasama ang kanyang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.